Kamusta? Magandang araw! Nandito tayo muli upang mag-aral ng math. Ang topic natin ngayon ay solving systems of linear equations in two variables using substitution method. May dalawang paraan tayo ng pag-solve ng systems of linear equations algebraically. Una, gamit ang substitution method. Pangalawa, gamit ang elimination method. Although, yung pag-graph natin or pag-solve natin graphically ng systems of linear equations ay nakakatulong para ma-visualize natin yung mga lines, hindi siya fast at hindi rin siya accurate. Kaya sometimes ginagamit lang ito kapag nag-a-approximate tayo ng solution. Yung algebraic methods ay maaari natin gamitin para makuha natin yung exact solutions. So, para sa araw na ito, magfo-focus tayo sa substitution. So, ano ba yung substitution method? So, sa system of linear equations, ang ibig sabihin nito ay yung paggamit ng isang equation, isosolve natin yung isang variable in terms of the other, and then isa-substitute natin ito dun sa pangalawang equation. So, ito ay nakabase sa prinsipyo na kapag ang dalawang expression ay equal, ang bawat isa ay pwedeng i-replace sa isa't isa nang hindi nababago yung value nito or hindi natin nababago yung equality. So, try natin mag-solve, no? X plus 2y equals 10 at y equals 2x minus 15. So, ito yung first equation natin at ito yung second equation natin. So, dahil meron na tayong, gamit ang second equation, alam natin na yung y ay equal sa 2x minus 15. Gamit ang first equation, pwede nating isubstitute yung x minus 15 para sa y. So, x plus 2 times the quantity 2x minus 15 equals 10. Again, saan nanggaling yung 2x minus 15? Dun sa second equation. Kung saan, ang 2x minus 15 ay equal sa y. Kaya pwede natin siyang isubstitute. So, gagamitin natin ang distributive property over multiplication para ma-simplify natin siya. So, x plus 4x minus 30 equals 10. So, we combine similar terms. X plus 4x is 5x minus 30 equals 10. Then, gagamit tayo ng APE, no? So, kung anong inad natin sa kaliwa, yun din ang i-add natin sa kanan. So, in this case, positive 30 sa parehong side of the equation. Okay, so we bring down 5x. 0 na yun. So, hindi na natin siya isusulat. And then, 10 plus 30 is 40. Then, we use DPE, wherein we divide both sides by 5. So, ang x natin ngayon ay equal sa 8. Para naman ma-solve natin yung y, isa-substitute natin yung value ng x dun sa second equation. So, y equals to x minus 15. So, yung kanina, ang nasagot nating value ng x ay 8. So, y is equals to 2 times 8 minus 15. So, y is equals to 16 minus 15. So, y is equals to 1. Para mag-check, isa-substitute natin yung values ng x and y dun sa dalawang equation. So, dun muna tayo sa x plus 2y equals 10. So, magiging yung value ng x ay 8, yung value ng y ay 1. So, 8 plus 2 times 1 equals 10. So, 8 plus 2 equals 10 or 10 equals 10. Para naman sa kabila, y equals 2x minus 15. Ganun ulit, substitute ulit natin yung value ng y, which is 1, at ng x, which is 8. So, we have 1 equals 2 times 8 minus 15. So, 1 equals 16 minus 15. So, 1 equals 1. So, therefore, yung solution natin, yung x is equals to 8 at yung y equals to 1 or yung ordered pair na 8, 1. Mag-solve pa tayo ng isa. So, meron tayong x minus 3y equals 6 at 2x minus 3y equals 18. So, again, pwede natin sila i-mark bilang first and second equation respectively, no? So, ngayon, we have to solve for x in terms of y. Gamit yung first equation, so x minus 3y equals 6. Pwede tayong gumamit ng APE kung saan we change the sign of 3y to positive. So, kung ano in-add sa kanan, yun din na i-add sa kaliwa or vice versa. So, magiging bring down x equals 3y plus 6. So, ngayon, yung 3y plus 6, yun na yung magiging value ng x natin. So, gamit yung second equation, isa-substitute natin yung value ng x. So, 2 times
3y plus 6 minus 3y equals 18. Again, saan nanggaling yung 3y plus 6? Yun po yung na-solve natin na value ng x in terms of y gamit yung first equation. O ngayon, gagamit tayo ng distributive property. 2 times 3y is 6y, 2 times 6 is 12, bring down negative 3y equals 18. And then we combine similar terms. So 6y minus 3y, that's 3y, bring down positive 12 equals 18. At gagamit naman tayo ng APE or SPE, no? Kung saan, kung ano yung sinubtract natin sa kanan or kaliwa, yun din yung susubtract natin sa kanan. So, bring down 3y. So, 0 na tong 12 minus 12 equals 6. Then, gagamit tayo ng DPE. So, divide both sides by 3. So, y equals 2. Ngayon naman, isosolve natin yung x by substituting the value of y, yung nakuha natin, dun sa second equation. So, x minus 3y equals 6. X minus 3 times 2 equals 6. So, x minus 6 equals 6. We use APE. Kaya, x equals 12. Now, to check, we substitute the values of x and y, no? So, x equals 12 and y equals 2. So, 12 minus 3 times 2 equals 6. So, 12 minus 6 equals 6. So, 6 equals 6. Para naman sa second equation, so 2x minus 3y equals 18. So, we substitute 2 times 12 minus 3 times 2 equals 18. So, 2 times 12 is 24. 3 times 2 is 6. So, 24 minus 6 is 18. So, again, the solution ay ang x ay equals sa 12 at ang y is equals sa 2 or yung ordered pair na 12, 2. Mag-solve pa tayo ng isa. Meron tayo ditong 2x plus y equals 3, saka 2x plus y equals 6. So again, let's mark the first and second equation, no? And then we solve for y in terms of x. So bakit y in terms of x, hindi x in terms of y? Kasi dito, makita natin, equation natin, yung y niya, wala na siyang numerical coefficient. Oh, what I meant was, ang numerical coefficient niya ay 1. So it will be easier for us to solve. So, meron tayong 2x plus y equals 3. So, gamitin natin ang SPE. So, negative 2x, negative 2x. So, 0 na siya, kaya y equals negative 2x plus 3. So, we just bring down, no? And rewrite it. So, gamit itong value ngayon ng y, we substitute it to the second equation. So, magiging 2x plus quantity negative 2x plus 3 equals 6. So, again, saan nanggaling yung negative 2x plus 3? Ito po yung value ng y na na-compute natin gamit yung first equation. At sinubstitute natin siya sa second equation. Mapansin nyo, nilagyan ko siya ng parenthesis para lang hindi tayo malito sa sign niya. So, we're going to remove the parenthesis. So, magiging 2x. So, positive times negative is negative. So, negative 2x. And then, positive times positive is positive. Kaya, positive 3. So, we have 2x minus 2x plus 3 equals 6. And then, we combine similar terms. So, 2x minus 2x, wala na siya. 0 na. We do not have to write it. So, 3 equals 6 na siya. So, ito, meron tayong false equation. Kasi 3 equals 6. So, that's false equation, no? So, dahil na-drop na yung x terms, nawala na, totally nawala na yung coefficient na x. At meron tayong false equation. Yung system, mako-consider natin siyang inconsistent. Therefore, there is no solution. Lastly, isolve natin to, no? X equals negative 3y plus 2, saka 3x plus 9y equals 6. So, again, mark natin yung first and second equation natin para alam natin yung reference natin, no? So, dun tayo sa 3x plus 9y equals 6. Kasi mapansin nyo, yung first equation, makukuha na natin dun yung value ng x, which is negative 3y plus 2. So, gamit yung second equation, i-substitute lang natin siya. So, magiging 3 times negative 3y plus 2 plus 9y equals 6. So, that's substitution. And then, we use distributive property. So, 3 times negative 3y is negative 9y. 3 times 2 is 6. And then,
bring down 9y plus 6. We just rewrite them. And then, we combine similar terms, negative 9y at saka 9y. So, 0 na siya. So, matitira na lang yung 6 equals 6. So, this is a true equation. Mapansin nyo, dito, na-drop naman yung y terms. Meaning, wala siyang y. Pero, kahit na na-drop yung y, we resulted with a true equation. So, nangangahulugan na ang system ay consistent at ang mga equations ay dependent. Meaning, yung system ay meron siyang maraming solution. Tatandaan natin na yung substitution ay isang algebraic way of obtaining the solutions to the systems of equations. At mas accurate siya at nagbibigay ng exact solution as compared to graphical method. Salamat sa inyong pakikinig. So, hanggang sa muli.